EDSA at sa kasaliwasang Bonifacio sa Manila. Sino ang grupo po na ito? Wala pong umaamin sa mga dumalo po doon sa kasalukuyan. Sabi nila wala daw pong magsasalita. Pero marami na pong kumakalat sa social media na leak conversation kung sino pong grupo ang tinutukoy o relihiyon ang nasa likod nito. Ayon sa mga post, sinasabing Iglesia ni Cristo ang mga ito. Hindi ko po sinasabing Iglesia ni Cristo yan ha. Ayon sa mga post. Puntahan po natin ang post na ating tinutukoy. Dito po sa shared post ni Atty. Jesus Palsis, breaking news. GMA News reports that hundreds of people are gathering at the EDSA People Power Monument. Sabi ni Tweety Bird, ito ang surprise rally ng INC in support of Senator Marcoleta against his impending warrant of arrest for plunder. Resibo. Ito po. Ito po yung kumakalat ngayon na leak text message mula po sa isang kapatid. No, hindi natin alam kung anong kapatid po ito. Mga kapatid, may surprise rally tayo bukas, 4 a.m. umaga sa People Power Monument. Magse-serve sila ng warrant of arrest kay Ka Marcoleta, pero ang atake ay sa iglesia. Kalahati ng SN ng inyong lokal ang dapat dumalo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin po ng SN eh. No? Ito serial number. Hindi ko po alam yan. Hanggat maaari ay huwag munang pumasok sa trabaho bukas. Pakilusin na ang mga MWA at mga MT ngayon. Ang daming mga code SN, may MWA, merong MT. Walang magpo-post sa Facebook o social media. Surprise ang gagawin bukas. Text back tayo sa akin ngayon. Salamat. Nangyari po ito alas 9:38 ng gabi. Kagabi Mga kapatid, ang address. O baka naman may mga manonood po tayo ditong Iglesia ni Cristo. Aminin nyo na po kung kayo po yan. Kung hindi naman, pabulaanan po ninyo. Ganun lang naman kasimple yun mga tol. Pero si Pebbles Talakera ay napakaingay po dito. No? Gamitin po natin yung mga post ni Pebbles Talakera. Mukhang alam na ni Pebbles Talakera ito kagabi pa lamang. Sabi ni Pebbles Talakera dito, dahil sa nag-announce si Boying, nagbigay na naman siya ng mensahe sa kulto. Binabasa ko lang ha. Uulitin ko, binabasa ko lamang po ito. Dahil sa nag-announce si Boying, nagbigay na naman siya ng mensahe sa kulto, di umano ay magtitipon-tipon ang mga INC para sa biglaang rally bukas dahil inanunsyo na ni Boying na lalabas ang warrant of arrest ni Bulldog Marcoleta. Binabasa ko lang. To the rescue, ang for peace daw na religion pero may death army na susugod bukas manggaling sa Show Boulevard. Hindi sila umiksena kahapon. Bibiglain daw nila ang gobyerno. Sige, try natin mag-send ng info sa mga militar, AFP, PNP, Marines at lahat na. Kapag may rally bukas at walang PNP, alam nyo na. Ayon sa Charlie's Angel, biglaan daw, gugulatin daw ang gobyerno, President Bongbong Marcos. Baka gusto mo pong gulatin din sila. Sa sobrang dami na ng reklamo sa kulto, wala ni isa sa gobyerno ang gumalaw. Hindi naman halata. Binigay naman sa kanila yung mga hiniling nilang pwesto, tapos ang kakapal ng mukha na manggulo. Palakpakan natin ang lahat ng Katolikong bumoto kay Marcoleta. Yan po ay post ni Pebbles Talakera 8 hours ago. Hindi ko alam kung totoo na may kulto. Pero alam natin na nagkatotoo na may rally. Ang hindi lang natin tiyak kung yan ba ay Iglesia ni Cristo. Kasi wala pong umaamin sa kanila ngayon. Estimated time of departure per local, ito po yung kumakalat na text, is 3 a.m. ng June 30, 2026. Ang venue, Show Boulevard, EDSA. Hanggang saan tumukod ito. Yan Sudden Rally of INC. So, in our emergency meetings, we're discussing the rally. And it said that this rally is really an emergency since they are arresting Marcoleta. There are vehicles that the MT will use. I do not know kung ano yung MT. And they're really encouraging everyone to go to EDSA to meet up. They are saying there's heavy pressure being applied to the church right now.
As always, it's secret. And they are also reminding everyone not to tell anyone outside of the INC. That's all I know for now. I'll keep posting here just in case. O yan po, shared post po yan ni Pebbles Talakera. At gano'n na nga po yung nangyari sapagkat ito po yung sitwasyon sa EDSA at Liwasang Bonifacio ngayon. Yan, makikita po ninyo dito po sa binahagi ko pong mga post mula sa mga balita. Yan, ito kaninang umaga po ito. Yan. Napakaraming tao nagbarado na po sa EDSA. Kaninang umaga po yan ha. Yan. Barado ang EDSA kaninang umaga po yan. No, madilim pa, wala pa pong araw. Maliban sa White Plains Avenue EDSA, White Plains, hindi na madaanan ng mga sasakyan matapos harangan ng mga individual mula sa hindi pa matukoy na grupo. Ang kanila umanong ipinaglalaban ay para sa bayan. Pinakiusapan sila ng mga pulis na huwag barahan ng EDSA pero hindi sila nakinig. O yan ha, mga astig. Ito pa o dito may mga pulis na. At bahagyan ng nadadaanan yung isang linya ng EDSA. Mukhang hindi naman nila maitatanggi mga tol kasi may mga nakasuot po sa kanila na may mga tatak ng Iglesia ni Cristo dito sa mga nandito. Pero walang gustong magsalita dyan eh. No? Yan o. Yan po yung mga pangyayari. Tapos dito sa balita ng ABS-CBN, yan, pakinggan po ninyo. Ano pakay? Pero ano pakay ninyo? Ano pakay niyo po ngayon? Ano pakay no? Magkakape daw sila, walang sasagot. Tumangging ibahagi ng ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pinangalanan na po ng ABS-CBN News ha. Ayon po sa ABS-CBN News, tumangging ibahagi ng ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kanilang pakay sa isinasagawang pagtitipon sa EDSA White Plains, malapit sa People Power Monument ngayong Martes ng umaga. Okay, maliwanag po na Iglesia ni Cristo, katulad po nito, meron pa pong bandila ng Iglesia ni Cristo dito. No? Ayan o. Kaya kahit anong gawin po na pagtanggi ngayon, hindi na po yan dapat itanggi pa sapagkat kitang-kita naman po kung sino po yung mga grupo ng individual at relihiyon ang nandirito. No? Ang mahirap lamang dito mga tol, perwisyo sa mga kababayan po natin Pilipino. Biruin nyo, Martes po ngayon, ang dami pong naghahanap buhay na dumaraan po dyan sa EDSA, papasok sa kanilang trabaho, tapos haharangin ng mga relihista na ito mula sa Iglesia ni Cristo, papunta sa kanilang mga trabaho. Kawawa naman po yung mga gumising ng maaga, tapos hindi makarating ng maaga sa kanilang pinapasukan, malilate. Pag na-late ka, babawasan pa ang iyong sahod. No? Sana kung sila yung nagsagawa ng ganitong rally, ang pinaperwisyo na lamang nila, yung sarili nila, hindi na po yung kapwa po natin mga Pilipino. Walang problema sa malayang pagmamahayag eh. Pero kapag nakakaperwisyo ka na sa karapatan ng iba, hindi na po maganda yon. Sa mga manonood po natin dito na Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na kayo pong mga loyalista at PBBM supporter, mag-isip po kayo kung tama po ba itong ipinaglalaban ninyo. Sapagkat kapag kayo po yung nakakaperwisyo na ng kapwa, maliwanag pong perwisyo ang nangyari dito, hindi madaanan ng EDSA kanina. Pakinig ko po sa inyo ang pinagugatan po nito mga tol. Ito po yung balita kung saan si Rodante Marcoleta ay nahaharap ngayon sa plunder at maaaring isampa this week yung kaso sa Sandigan Bayan. At alam naman natin kapag naisampa po yan sa Sandigan Bayan, posibleng labasan po siya ng warrant of arrest. Uulan daw ng mga kaso laban sa ilang mambabatas sa kanito. Ito yan kay Ombudsman Boying Remulla. Ang sabi ni Remulla, kabilang sa mga sasampahan, si Senador Rodante Marcoleta. Nagugat po ito sa natanggap po ng 75 million pesos na campaign donation ni Marcoleta mula sa ilang tao noong 2025 midterm elections. Ito dineklarado ng senador sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE at sa Statement of Assets, Liabilities and Network or SALN. Posibleng paglabag raw ito sa plunder law. Nasama rin sa pinakakasuhan ng Pandarambong si dating Congressman Mike Defensor, isa sa defensor sa mga election donors ni Marcoleta. Nakasuhan din daw ng Ombudsman ang kaparehong plunder case si Senador Cheese Escudero. Pinangalanan sa Escudero ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isa sa mga mambabatas na nakatanggap umano ng kickback sa flood control projects.